as much as I want to phrase this gently, a lot of men want to get in your pants. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby. Pero at what age yun? Nakahanap ka ng chance na makapag first date or talagang nag-open ka to date? That was in 2018. So I was 28 years old. So how was the first date? Paano nagkaroon ng date muna? Sige. Nung, ano po kasi yun, nung 2018 was the time na nag-move na ako to Australia. Parang isip-isip ko noon, independence. Finally, walang makikialam sa buhay ko. So I can do what I want within the limits of my values. So wala po akong nakitang suitable na tao dun sa university kung saan ako nag-aaral. So ang unang instinct ko talaga is dating apps. Where else, 'di ba? Where else would you find people to meet, lalo na nasa ibang bansa ka, wala din akong pamilya dito. The first date at 28, it was so awkward. Kasi yung lalaking nakadate ko, kasi first date, di hanap-hanap ako ng anong kailangan na behavior, anong kailangan na suot. So nag-research ka pa Of course, about of dating. course. How to Oo. date? Dating 101. Yes, kasi from my friends sa Pilipinas, alam ko kung paano sila nag-date sa Pilipinas. Papaalam mo pa sa magulang mo, hahatid sundo mo, ganyan. So, dito naman po sa Australia, ibang I would say court. Ibang game court. So, nag-research pa ako. Pero I was confident going into that first date. Yung lalaki naman na na-meet ko, alam niyo po yung parang baby damulag. Physically ba yon? Physically and mentally na baby damulag, pero maayos naman siya kausap dun sa app. Ang striking memory ko dun is pinagbayad pa ako dun sa kinain namin. Major red flag. Ikaw yung Ha? nagpalibre sa kanya. Nagpalibre sa'yo. Hindi, binayaran naman, parang yung share ko naman ang pinabayad niya. Pero, alam mo yung... Split the bill. Yeah, oo. Nag-split kami ng bill. Sorry, Steph, I have to ask. Australian to? Yeah. Okay. Sige. Ano pa, nagpasama pa siya bumili ng milk tea. Sabi ko, hindi na, alis na ako. Baka pabayaran niya pa sa'yo. Ang natutunan ko sa kakadate ko sa online is, alam mo dapat alam mo dapat yung distinction na pwede mo ba siya maging kaibigan o let it go. Kasi alam ko po, nadala ko pa rin yung Filipino trait na hindi nga maging tayo, pero pwede pa rin tayo maging friends. That's not being polite. Parang pinaasa mo pa, pero wala naman talaga. So yun po yung one major na natutunan ko sa pag-online dating, na kung wala ka nang naramdaman na spark, wala kang chemistry, wala kang connection. Next. Online dating, yung mga dating apps. Kasi, syempre, wala naman ako experience sa ganyan. Napapanood ko lang yan, yung mga documentaries sa Netflix. Nakakatakot. Hindi ka ba natakot? Paano yun? May mga nakalagay ba doon ng mga description? Ano yung personality niya? Paano ka namili? Tinitignan ko kasi yung mga profile nila. Kunwari, meron sila mga questions na nilalagay sa profiles nila leading to their hobbies. Tapos, pwede ka mag-jump off dun sa question na yon to ask more about them. Ang naalala ko po dun sa online dating kasi pag catfish yan or fake account, wala yan masyadong pictures. Wala yan masyadong prompt questions. So pag isa lang yung photo,
hindi ko na pinapansin, sunod lang. Tapos kung nagkakaroon ako ng match, kinakausap ko kasi sila ng matagal sa app bago ako papayag na lumabas. So I've tried many strategies. Parang nung una kasi, app muna, tapos exchange numbers, and then go out. Tapos nung nag-change naman ako ng game strategy ko na sa app muna tayo lahat mag-usap. Tapos mag-meet. Pag feel kita, bibigay ko number ko. Yung mga ganun po. So, magpapalit ka ng strategy all the time. Steph, Online. dahil ako naman ang pinakamarites sa aming tatlo, Sige. ako na ang magtatanong nito. Ako na yung magtatanong nito. Sabi mo kasi sa dating mo or dating experience mo using online app, 'di ba? Pwede ko bang itanong ilan 'yan? Kasi si Michelle dated 7 Japanese men. Before na-meet niya si John. Ikaw naman, ilan 'yan? Ilan ang na-date o ilan ang dating apps na ginamit ko? Madami. Parehas. Sagutin mo na yung parehas. O, yung una muna, ilan ang dating apps na ginamit mo? I shifted around. So, mga 5. Pero hindi sila 5 active at the same time. Okay, one at Parang a time. kung wala akong makitang ka-vibe ko dito sa app na to, uninstall. Lipat ka sa kabila. Lipat ako sa kabila. Ganun lang. Tapos how many guys I've dated bago ko na-meet? 11. Wow. 11 sa lahat na to ng apps. Sa lahat. Alam mo, interesting to ha, kasi maraming gumagamit ngayon ng dating apps. If you may share lang, Steph, sa lahat ng dating apps na sabi mo you used 5 na ginamit mo, ano yung most recommended mo? And sasabihin mong safe to use. Kasi si Bing may apprehension siya about using dating app. 'Di ba? Lalo na napanood niya yung documentary. Siguro, 'di ba, sa mga nagiging victims ng sexual assault using dating apps. Na-meet ko yung asawa ko sa Plenty of Fish. Na-meet ko yung ex ko sa Plenty of Fish. So I'd say Plenty of Fish is effective, but you do have to swim around. Madami ding fake profiles, madami ding manyak, madaming mga scammers, damulag. So it's all up to you to go in and fish. Siyempre, kailangan mo din ng first and foremost, safety mo. Kung gut feeling mo na hindi mo na type tong lalaking to sa pag-uusap pa lang, wag mo nang i-entertain pa. Sunod na, next. Ano yung mga list mo ng red flags sa mga nakadate mo? Natalo mo si Michelle dun ha. Sorry Michelle, 7 ka lang, 11 to. Kinabog ako. Kinabog yung 7 mo. Kinabog yung 7 dates ko. Red flags. Manyak. Kung manyak ka, kasi pag manyak ka palang tumingin, bye. Pa-impress. Ikaw ang lagi nagsasalita, hindi siya nag-share ng kanyang mga personal stuff. I'm not saying na yung super personal, yung parang, yung mga hobbies mo, saan ka usually nagpupunta pag weekends. Pag yun pa lang hindi niya na ma-share, mag-ingat ka na, girl. Kasi may ibang motive yan. May nakamatch ako na ang galing magsalita sa app, sa text. Send ng photos every morning, nagte-text yan. Pero nung nag-meet na kami in person, gusto mong mahulog sa butas sa gusto mo na lang mag-disappear. Gusto mo na lang na kunin ka ni Lord kasi sino tong kaharap ko. Wala kang mapiga. Wala akong mapiga tapos I'm sorry dragging na yung dragging na siya. It's not even dragging, yung parang yung educational attainment namin hindi magka-level. Was it difficult, Steph? You're brainy and intellectual. Mahirap ba to find a match? Hindi naman. Marami akong nakausap sa app na
ma-video games, ma-Pokemon. Dati kasi mahilig ako doon. Yung mga ganun, hindi naman kasi immediately sa online app na mag-uusap about politics or religion. Or So, science and math. science. It wasn't hard kasi sa online app, pag nag-online dating ka, ano lang naman yung parang screening lang muna ng likes, dislikes, kung okay ba kung vibe ba kayo sa mga gusto niyo, mga bagay. At sa mga dates niyo further na lang doon na magkakaalaman ng value. Ano na lang yung sign na ito pwede to for a second date? Diba, nag-meet na kayo, first date. Yeah. And then pag, anong sign mo dito sa naka-date mo na, pwede akong makipag-second date dito? When you feel safe. Agree. Coming from experience, Michelle Cruz. Yes. Kasi meron akong mga naging second date na napilitan lang ako. Or gusto mo kasing bigyan siya ng chance na baka, first impression ko lang na pero yung pala, hindi na talaga siya dapat nabigyan ng second date. Oo. Kasi may mga second date ako na nagtatry na maging handsy. Yung mga ganon. Kaya, no na yun. Touchy. Very touchy na, kaya lang, hindi tayo boyfriend, girlfriend. Hindi mo ako pwedeng hawakan siya. Ang madami kasi sa ating mga ladies na feel nyo, eto na yon kasi you feel so many butterflies, your heart jumps, fluttering eyes and all that. Pero ang masasabi ko, kung nakita mo na yung tama, kalmado ka. Hindi tumatalon yung puso mo, hindi ka excited, kalmado ka. Kaya pala hindi ko pa nahanap, hindi pa kumakalma yung puso ko. Talon ba ng talon, Talon ng talon. Baka may trampoline sa puso. Kasi ma-differentiate mo na rin yun pag nag-date na kayo further if you really like that person as kung ano nakikita mo at hindi yung thoughts mo of what he could be. Kung tanong ko, Mare, yung sige ano ba, kailan yung perfect time or tamang time para i-meet na yung ka-chat mo or na-meet mo online? When is the best time to meet the person? Pinapatagal mo ba? Or what do you do? Or what did you do in the past? I had 2 strategies before. So bago ko nakilala yung husband. Well-researched. Bago ko nakilala yung husband ko, ang strategy ko nun sa online dating is usap-usap kami ng matagal sa app. Tapos, hihintayin ko yung lalaki na mag-initiate ng date. Which most of the time, either hindi nangyayari or nag-fizzle out na yung conversation. Tapos, ginagawa ko rin, binibigay ko na yung number ko. Which was a no-no. Nung mga first strategy ko, pinaabot ko yun ng 3 linggo, 1 buwan, bago kami magkita. And then, afterwards, yung second strategy ko was 1 week of talking on the app, I'll ask you out or you ask me out. Pag ayaw mo, pag hindi ka lumabas, okay, next. Kasi naging after kong magka-heartbreak, doon ako nagpalit ng strategy na 1 linggo or 3 days tayo mag-usap. Tignan agad natin kung swak ba tayo o hindi. Kung hindi, let's not waste each other's time. Okay, question. So, ngayon, ano yung bakit hindi naging effective yung unang strategy mo na pinapatagal mo ng a few weeks to a month bago mo minit? Ano yung hindi naging maganda dun sa strategy na yun? Ang hindi maganda dun sa strategy na yun, lahat ng pwede niyong pag-usapan in person na napag-usapan niyo na sa app. So pagdating ng nag-meet kayo, wala na kayong masabi. Nothing new. Pag-usapan na natin yung first relationship. So when was that? Ilang dates bago yung first boyfriend? Nakakahiya. 2020, kasagsagan ng COVID yun. Na ang lockdown kasi sa Australia nun hindi pa masyadong strict
So I was Mahigpit. able to go out. Mm-mm. I was able to go out, meet people. Parang nakatatlong date kami. Tapos, ito kasi, ang tanga-tanga ko. Ako yung nagmamadaling ipakommit siya Magka-love sa life. akin. Magka-love life, essentially. That was the first mistake na hindi ko alam na yung pala, yung lalaki yung nagdidikta kung kailan magiging kayo. Ako noon, nagmamadali na, tayo na ba? Tapos ang lagi niyang sagot sa akin, tingnan na lang natin kasi COVID pa. So syempre nung COVID times, uncertain yun, di ba? Tinanong ko siya no na, where do you see this going? Ang sagot sa akin was, let's just go by the flow. Which was a very, very, very Flag. red flag. Amongst the red flags na I chose to ignore. Ano Ano ba yung maring iba? Michelle yan? Oo. I-share mo yung iba pa na in-ignore mo kasi mas nangibabaw sa yung goal mo na magka-love Attachment. life na. Mm-mm. Mga ibang red flags na na-miss out ko is, one, hindi niya sinasabi yung buhay niya out of work. Ano yung mga hobbies mo? Ano yung mga hobbies mo? Ano yung mga ginagawa ng mga friends mo? So yun yung parang yung spotlight niya lagi nakatapat sa akin. Ako lang yung nagsasalita, ako lang nag-share, pero wala akong alam about him personally. Madami pa siyang mga red flags na alam mo yung parang tinitis, nagdidig siya ng hole for me to get into kasi as much as I want to phrase this gently, a lot of men want to get in your pants. So yun yung pinipilit niya sa akin na hindi ako nagbabudge. Yun And yung for some men, napakalaking bagay niya para sa iba. Parang yan, big deal yan. Oo. Saka marami din akong mga naging, yung one particular red flag I remember now is, gusto ko siyang, nung naging kami, gusto ko siyang i-post sa Facebook, gusto ko siyang proudly i-announce sa social media. Hindi ko kayang gawin. Para something is stopping me to do it. So parang hindi ka napakilala sa mga friends or even sa family. Tapos hindi pa niya binabago or ina-update yung status niya sa social media. Hindi rin. Tapos, ang isa pang red flag na naalala ko ngayon is, siya lagi ang nasusunod. Wala kang say. Wala akong say. Wala akong say in terms of saan kami kakain. Yung ganun kasimple lang during the dating stage. Siya. I was so eager to please him. Pero anong point na, Steph, nung na-realize mo na this has to stop? Or siya ba ang nag-decide? He broke up with me. Oh my siya God. Pag-break. Yung kwento ni Steph, parehong-pareho sa drama ko kahapon, no? Relate na relate ka. Relate na relate ako. Kaya nakikinig ako ng mabuti. Gaano katagal yan, Steph? How long was the relationship? Ay, dito ka tatumbling, Mare. Oo. Teka lang. Parang walang 2 months, 3 months lang ba? Tanong mo si Rose. Tanungin mo ko kung ilan years. Gaano katagal yung sa'yo, ate? 10 years. Sige po. So, dumating sa point na siya pa yung nakipag-break sa'yo. Through a phone call. Through a phone call. Hindi mo naisip to put a stop to it. Although, syempre, may idea na ako kung bakit. I mean, coming from personal experience. Pero ikaw, what was your reason bakit you held on to that relationship? It was a toxic attachment. Parang,
parang years of insecurity, years of wala akong nahanap na partner and all, or wala man nagka-crush sa akin. Finally, somebody took attention. I wasn't willing to let it go. Diba? First ever. First po siya. First na, hindi naman legal, yung parang made my heart jump. Yung first love. Oo, na-surprise Yung lang. mga na-experience nung at 12, 13. Kailan mo Na-experience ko na 30 years nirarab old. ko. Na-surprise lang ako kasi akala ko kanina, medyo matagal while listening to you. Parang akala ko Bing. kasi parang yung sinabi mo kanina, ayaw niyang pag-usapan yung long-term plans kahit may exclusive na date. So, all along, I thought, taon to. Yung pala, months lang, I heard Rosie. Paano ka pa, Mare, Rosie? Yung reason ko naman, sabi ko, 'di ba, sa last na Zoom kwentuhan natin was because na-justify ko kasi. Sabi ko may lifetime kami together. So yung mga hindi namin kayang gawin at the moment, pwede namin gawin later on. So yun naman yung naging justification ko noon. Until pareho ng kay Steph, siya na yung nakipag-break sa akin. Doon na nag-end yung relationship. So tapos na tayo kay boyfriend number 1. Ibaon na natin sila. Kaya lang, may question ako kay May pahabol si Miss kay Ma'am Maddie. Rosie. Sige, Si Miss Maddie may Moni. pahabol. Hindi, itatanong ko lang, paano ka naka-move on? Pero kung gusto mo mamaya mo nasagutin yun, tanungin mo muna si Rosie. Sige. Ate Rosie, paano ka naman naka-move on sa 10 years mong relationship? Hindi pa siya Ay, shucks. Actually, getting there, I must say. Pero, it has been 2 years, Steph, nung when it ended. Pero after a month, nung naintindihan ko na why. Kasi marami kong kagagahan eh. Hindi ko kasi naiintindihan why he had to end our relationship. Marami akong kagagahan. Kwento ko to kay Bing at saka kay Michelle. There was one time, I was looking for an answer. And yung binibigay niya sa aking answer was not sufficient for me to understand why we have to end a 10-year relationship. So may time, Steph, na I had to go to his office. Hindi ko alam how to drive from Manila to BGC. Sinugod ko siya. Kasi ayaw niya nang makipag-usap sa akin eh. He wanted to cut our communication and I needed to understand why. Kasi nga sobrang abrupt and I thought na parang dumadaan lang siguro kami sa trial and we just have to overcome it. So baka this time, kailangan ko lang mag-exert ng effort to win him back. Diba? So, going to BGC, hindi ko alam kung paano. And then, di ako marunong sumunod sa Waze. Pero ang ginawa ko noon, so, pingin ko lang yung office niya, drive ko yung car ko, napunta ako sa SLEX. Kasi I missed my turn going to BGC. Sabi nung app, sabi ng Waze, kailangan ko daw mag-move going to Skyway para ma-meet ko yung ETA na 6 o'clock. Yun yung time na lalabas siya ng office. Ang fear ko nun, Steph, pag hindi ko siya nakita at 6 o'clock, hindi ko siya naabangan, hindi na kami magkakapag-usap. Kasi he kept avoiding me na nga eh. He wanted to cut our communication. So, ang ginawa ko, in-steer ko yung manibela ko. Without thinking nasa highway ako, SLEX to. And then, di ko alam kung sinave na lang ako ng angel ko o naawa na lang sa akin yung mga nasa likod ko. Siguro nagpapakamatay tong babaeng to. Biruin mo from the leftmost to the rightmost kasi aakyat ako ng skyway. Ganon kagaga yung ginawa ko. Until when we had that conversation at nag-make sense na sa akin kung bakit he wanted to end our relationship. Na-realize ko, Steph, na kahit ibigay ko pa sa kanya all the love that I can possibly give and everything na meron tayo, it will never be me. Hindi ako yung pipiliin niya. Hindi ko kayang ibigay what he wanted. So, after a month, nung nag-break kami, wala akong longing sa kanya. Pero syempre, yung difficulty ko was that yung lahat kasi ng plans ko naka-align, nakasama siya eh. So, I had him in mind.
with everything na plinano ko for my future. Wala naman akong plan to enter law school eh. Kasi what we wanted back then was to live abroad. So, wala talaga akong longing sa kanya. Pero, yung how do I rebuild myself? How do I rewrite my story? Yun yung nagiging struggle ko ngayon. Parang sana ito palang mga ginagawa ko ngayon, I have done it years ago pa. Yun. Kaya, at saka katulad mo, kaya nakaka-relate ako, meron din akong fantasy sa ano eh. Hindi ko alam kung problema to ng Disney. Yung One True Love. Yep. Meron akong ganun eh. Hindi din ako excited to have a boyfriend ng teenage years, ng 20s. Kasi I wanted to find, my parents kasi first and last sila eh. So gusto ko ng ganung relationship din. First and last. 'Di ba? And it did not happen. Kaya, ikaw naman, dun sa tanong ni Bing, paano ka naman naka-move on from boyfriend number 1? With the help of friends. Kasi nung nag-break kami noon, COVID, hindi naman ako makauwi, hindi naman ako maka-eat, pray, love na bumiyahe sa ibang bansa, sa ibang state. So ang ginawa ng isang friend ko noon, kinupkup niya ako sa bahay niya and she said, can stay how long you want. Kasi nga, alam niya na mag-isa lang ako sa dorm, mahirap i-face yung first heartbreak na mag-isa. So, I relied a lot. Well, yan, lagi kong ka-text, laging naka-video call, nag-karaoke kami na naka-video call. And then, prayers nun, kasi feeling ko nun, tapos na. Hindi na ako makakahanap ng iba. Tapos ang syunga-syunga ko pa noon na sinabi ko sa sarili ko, pag nakita ko siya ulit sa app, I will swipe right. Bobo lang. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side.